Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa sinabi ng isang kilalang analyst kung saan ayon po sa kanya ay meron pong kakayahan na akyatin ni XRP ang presyong $50,000. Kaya yan, ang taas po niyan. Samantala kay Bitcoin naman ay ang presyong $500,000. Kaya yan, alin po sa kanila ang iyong pipiliin? Yan, si XRP ba or si Bitcoin? At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi po rito ay in a recent live stream session, renowned crypto analyst Zach Rector sparked a conversation on the possibility of XRP hitting $50,000 compared to Bitcoin's potential ascent to $500,000. Kaya ayan, sa isa daw pong live stream, ayan ay ang kilalang crypto analyst na si Zach Rector. Yan, siya po ang nagsabi rito. Yan, na si XRP ay may possibility na akyatin ang presyong $50,000. Yan, at kinumpara po niya ito kay Bitcoin na meron namang potential na kakayahan ang 500 yan, na akyatin ang $500,000. Yan, pinagkaguluhan po yung kanyang naging pahayag dito. Yan, si Zach Rector. Ayan, $500,000 na presyo ng Bitcoin versus $50,000 na presyo ng XRP. Kaya ayan, alin po dyan ang mas pipiliin mo? Si Bitcoin ba or si XRP? Rector began by acknowledging Bitcoin's recent into the $40,000 or $40,000 region. He highlighted Bitcoin's impressive chart climb, referencing the origin of the rally that commenced on October 16 amid a fake ETF report. Ayan, nag-umpisa daw po siya dito kay Bitcoin. Ayan, lalong-lalo na nung pinuri po niya yung pag-angat ni Bitcoin. Ayan, nitong kamakailang lamang na nakalipas na mga araw, kung saan ay nag-umpisa po siya sa ayan, nasa 40,000 na region. Ayan, at umakyat po ito. Ayan, umabot po siya sa $44,000 mark. Ayan, at samantala si XRP naman ay nasa 64 cents. Ayan, kasi meron po kasing sa mga nakalipas po kasi na balita ay marami na pong nadi-disappoint kay XRP kasi hindi na po siya gumagalaw, parang napakatamlay na. Samantala kay Bitcoin ay ayan, nagpapakita ng magandang performance si Bitcoin. Buhay na buhay. Kaya ayan, sabi po ni Rector dito ay nagpakita po siya ng mga challenges at saka opportunities para kay XRP at saka Bitcoin para yan, mahit nila yung kanilang mga ambitious price target na yan nga binanggit niya ka dito na $500,000 kay Bitcoin, $50,000 naman kay XRP. On the prospect of Bitcoin becoming an asset worth $500,000 per unit, Zach Rector expressed skepticism about the reality. Kaya yan, pagdating naman po dito kay Bitcoin, yan, kung saan ay posibleng niyang akyatin ang presyong $500,000 ay medyo naging skeptic daw si Ginoong Zach Rector. In particular, he raised questions about the Bitcoin potential to surpass gold's market cap. The foundation of this view is that Bitcoin at $500,000 would amount to a market valuation exceeding $10 trillion, a market cap close to gold. Ayan, kung sakaling umakyat daw po ang market price ni Bitcoin ng $500,000, ito raw po ay yan, higit $10 trillion po yung magiging market valuation niya. At ito ay napakalapit na raw po sa market cap ng gold. Ayan, ang ginto. The analyst claims Bitcoin lacks the utility to attain a multi-trillion cap like gold. Meanwhile, he raised doubts about Bitcoin gaining additional utility without significant changes to its network. Kaya ayan, sabi pa niya rito ay mukhang malabo na magkaroon si Bitcoin ng isang multi-trillion na market cap na kagaya ng ginto or gold. Maliban po dyan ay
siya ay meron siyang doubts. Ayan, na parang hindi magkakaroon ng isang ng mga additional na utility si Bitcoin kung hindi magkakaroon ng malaking changes sa kanyang network. In parallel, Rector cited multiple Bitcoin forks that supposedly diluted its core value such as Bitcoin Cash, Litecoin, and Dogecoin. He asserted that these attempts diminished the authenticity of the original Bitcoin. Kaya yan, yung mga Bitcoin forks daw na ito ay parang mas lalong hindi naging maganda yung epekto nito sa original na si Bitcoin. In contrast, he hinted at a more optimistic outlook for XRP. Kaya yan, pagdating naman daw po dito kay XRP ay mas optimistic po siya yung kanyang pananaw dito kay XRP kumpara kay Bitcoin. Specifically, Richter acknowledged the possibility of Bitcoin reaching $500,000 but questioned its likelihood compared to XRP's potential to hit $50,000. Kaya yan. Ayon daw kay Rector ay questionable yung kakayahan ni Bitcoin na akyatin ang presyong $500,000. Pero yan, mas malaki po ang kanyang tiwala na si XRP ay mahihit niya yung presyong $50,000. Kaya yan, panic po siya dito kay XRP. XRP at $50,000. Backing his claim, Rector presented a compelling case for XRP's growth trajectory. He first contended that many underestimate the scarcity factor of XRP. He pointed out that the utility-driven burning mechanism, combined with diverse functionalities added to the XRP ledger, could result in a shortage of available XRP for liquidity. Ayan, ito daw po yung scarcity factor ng XRP. Sabi niya rito ay meron daw pong utility-driven burning mechanism ang XRP. Maliban po dyan ay marami po siyang mga diverse functionality. At ito raw po yung magtutulak kay XRP para magkaroon ng shortage sa kanyang supply. Yan. At kung pag nagkaroon po ng shortage sa kanyang supply, tataas ang demand at syempre kung pag mataas ang demand, mataas rin ang presyo. Specifically, Rector underscored the significant developments within the XRP ecosystem such as introducing an EVM sidechain, NFTs, and automated market makers. He also cited the XS55 which seeks to allow diverse payment capabilities. Kaya yan pa yung mga karagdagang mga significant developments dito kay XRP. Furthermore, the analyst argued for XRP's liquidity function in the payment landscape. In this context, he drew a contrast to traditional assets like gold, asserting that gold lacks the inherent functionality to serve as liquidity. Rector believes XRP's role in enhancing liquidity through DLT technology is pivotal in enhancing its value. Kaya yan, matindi po talaga ang XRP pagdating sa mga payment landscape or payment system. Ayan. Siya po talaga yung nangunguna pagdating dito. Kaya, ayan, kung ikukumpara daw po natin si XRP kay gold, ayan, sa ginto, ay ang ginto ay medyo nakukulangan daw po ito ng inherent functionality para magsilbi bilang liquidity. Pero pagdating kay XRP, ay yan, meron po siyang enhanced liquidity sa pamamagitan daw po ng DLT technology. Despite acknowledging the lengthy journey ahead for XRP to reach $50,000, he believes that the combination of liquidity function, utility enhancement, and problem-solving capabilities positions XRP as a key player in the digital landscape. Kaya yan po yung parang pinaka-foundation dito ng kanyang basihan kung ito yung parang pinaka-foundation na basihan kung bakit magagawang akyatin ni XRP ang presyong $50,000. Yan. Yung una ay combination of liquidity function, yan, utility enhancements, at ang problem-solving capabilities nito. It is worth mentioning that XRP growing from 65 cents to $50,000 necessitates a formidable percentage growth of exceeding 7.6 million%. On the other hand, Bitcoin ascent from $44,000 to $500,000 would be merely a 1,136%. Kaya yan, kung ikukumpara po natin yung kanilang gain, sabihin natin ay yung si Ripple mula sa kanyang kasalukuyang presyo ngayon na 65 cents at umakyat ito sa $50,000. Ito po ay magbibigay ng ROI na umaabot po ng 7.6
million percent. Yan, nasa million percent po yan. Samantala kung pag si Bitcoin naman sa kasalukuyang presyo nito na $44,000 ay umangat po siya sa presyong $500,000 ay ito lamang po ay nasa 1,136% yung kanyang ROI, kaya mas mababa. Kaya syempre kung kung tayo ay mamimili kung sino talaga ang pipiliin natin dito, ay syempre yung mas malaki yung ibibigay niyang kita, at yan po ay si XRP. Pero hindi po tayo nakakasiguro na kung pag nag 500 ang $500,000 ang presyo ni Bitcoin, ay magiging $50,000 naman ang value ni XRP. Yan, mga predictions lamang po yan. Kaya yan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.